Alam nyo ba na hindi lang pala si Kit Jimenez ang kinawawa ng SMB dahil meron pang isang player na aalis na raw sa SMB upang makapaglaro at maghahanap daw ito ng ibang offer sa labas kahit saan, wag lang sa PBA. So sa SMB meron ng 3 players na nagiging kawawa sa kanila. Sinagot naman agad niya ng SMB. Coach Tim Cone, mapipilitan naman ng palitan si Kai Sotto dahil bukod kay Japet, meron na raw silang nakita na papalit pansamantala sa kanya. Tara, talon tayo sa video. Pinakaunang player na nagiging kawawa sa SMB pero may talento naman ay si Jeron Teng. Siya din yung ititrade na ng SMB kapag may nakita silang legit na wing. Itong si Jeron, para sa akin dapat bumalik na lang siya ng Converge. Mas doon siya nagagamit at mas bagay siya doon dahil sa kanyang playing style. Tinigris niya talaga ang mahabang playing time sa Converge para lang makakuha ng isang PBA title. After noon, lalo na nung si Coach Leo Austria ng head coach ng SMB, mas kapipiranggot pa ngayon na nakukuha niya. Ngayon na may isang PBA title na siya, edi ayos na kahit i-trade siya. Magiging magandang epekto ng trade sa kanya na nagkaka-average na lang ngayon ng 6 points per game. Ganito kasi ang estado ng isang player na alam mo na agad ang mangyayari. Pangalawang player na kinawawa, si Ava Nava. Itong si Ava Nava ang isang halimbawa ng isang player na pilit kinukuha ng SMB pero pagdating sa SMB, biglang sasabihin na, ay, limit na pala kami sa field corner players. So natural, anong mararamdaman ni Evan yan? Di ba shooter yung sa KBL? Binalita ng spin na no choice daw ang SMB kaya hindi na siya isinama sa lineup at ang mangyayari dahil no choice na rin siya kaya maghahanap na lang daw to ng ibang mapaglalaruan sa labas. Tsaka napansin ko rin na si Evan Nava, parang hindi siya masyadong matunog sa KBL kaya hindi rin masyadong nare-recognize ng mga scouts. Yung shooting niya medyo average type lang din kaya wala pang offers pero hindi natin alam sa PBA. Baka ang galing pala niya at fit pala siya doon. Pangatlo, si Kit Jimenez, yung pinag-usapan natin last time. Gaya ni Ava Nava, isa din siya sa mga tinanggal ng SMB dahil si Kit kinonsidera din na field foreigner dahil sa Dubai lumaki kung di ako nagkakamali. Hindi ko talaga maintindihan itong PBA rule na to. Ang SMB, meron na kasing si G. Perez, Chris Ross, Simon Enciso, Motau Tua, tsaka si Chris Rosales, kaya no slot sila. Kaya si Kit tinanggap ang offer ng Zamboanga Valientes. Ang kapalit, pupunitin na ang kontrata niya sa SMB. Sabi niya babalik daw siya sa SMB. Dahil ito raw ang priority niya, yun nga ay kung tatanggapin pa siya. So ang SMB stick ulit sa short rotation. Kahit naman nandyan sila sa lineup, babangkuin pa rin. At hindi nila deserve ang ganong karera. Anyway, maaari nyo bang dagdagan yung mga players na nasa listahan natin? Yung mga pagdating sa San Miguel ay tuloy kinawawa sa playing time. At kung gusto nyo ang ganitong video, gagawan din natin ng ibang teams. Ayos ba? Gilas coach Tim Cone napipilitan na maghanap ng ibang big man na pwedeng ipalit kay Kai Sotto kung hindi siya umabot sa susunod na window. Medyo malala po kasing natamo ni Kai at mukhang matatagalan pa bago siya makabalik. Disadvantage yan kay Kai, kaya nga umatras yung dating team niya sa B-League. Focus tayo dito sa kung sino ay papalit sa kanya. Ang kay coach Tim, stick na lang sila kay Japet Aguilar. Alam nyo sa nabalitaan ko noon, matagal na sanang hihinto si Japet sa paglalaro. Kinumbinsi ni Coach Tim, aging na si Japet at hindi na kasing athletic gaya noon. Si Coach Tim, puro na lang Japet ang bukang bibig. Nung na-injure si Kai, doon na talaga siya pumayag. Ngayon, meron tayong 2 players na pwedeng ipanghalili kay Kai. Una, si Troy Rosario. Parang Japet din kung maglaro pero mas sanay lang si Japet sa international games at mas maganda din ang chemistry niya kumpara kay Troy. Somehow, good choice pa rin si Troy kapag bumalik yung pagiging shooter niya sa 3-point arc. Tsaka nakakapamilyar na rin siya sa cone system kahit sa maikling panahon. Pangalawa, para sa akin ito yung pinaka-good choice, si Quintin Meliora Brown. Ayon kay Coach Tim, kung meron daw silang makita na good size na halos yung tangkad ni Kai at good sa defense, pwedeng pwede to si Quintin. Si Troy kasi injury prone na masyado. Si Quintin bata pa tapos versatile. May agile, tsaka may speed, may passing ability din. Higit sa lahat bata pa. Kung naitatanong nyo yung eligibility niya, eligible po siya. Kailangan lang niya maka-adapt na mabilis kay Coach Tim para maging fit in no time. Kayo mga kuy, sino ang gusto niyo ipalit kay Kai Sotto? Troy Rosario or si Quintin Meliora Brown?